But 1 to 2 weeks ang change management. Transfer, hindi mo naman tinransfer na ownership eh. Nag-point ka lang naman eh. Ang plan sir, ilipat na sa AWS. Oo nga, pero ba't para mag-point 2 weeks? Akin na, i-call mo na siya. Yung pinaka-pointing sir, yung pinaka-process kasi dun sa AWS. Bakit ano ba yun? May process daw kasi ngayon sa AWS. Lahat ng tawag dito, dumadaan sa AWS, dinadaan sa change management for documentation lang. Sino change management? Baka kay Mr. Jules din ata. Eh di walang change management, ang labo. Hindi, hintay mo si Vlad. Ano, sa pag-change management. Content na to, content na to. Vlad Diner, alika dito. Hindi, so ano yung challenge mo doon sa GoDaddy? Yung origin, yung plan A na gusto natin gawin, di ba ipo-point na natin yung buong domain kay GoDaddy, di ba? Pag pinoint, sabi niya may 1 to 2 weeks sa change management, ano yun? Kasi Yes, sir. Re-review pa, sir, ng approval board as may cybersecurity pa. Nino ba? Ni AWS o natin? Natin, sir, internal process na Ikot yun sa kila Mr. Puy. Dahil? May approval pa na process for ISO. Oh. Ano naman natin i-expedite yung document? Hindi, bakit? Ito. Kasi wala tayong 1 to 2 weeks. Baka kung may 1 to 2 weeks, gumuho na yung negosyo. Nasunod yung proseso, wala na tayong trabaho lahat. Hindi, gets go, pero kasi hindi pwedeng hindi mag-migrate. Mali yung domain setup eh. Yung domain setup na ginagawa nila ngayon, ginagamit nila forwarding para lang makonect yung www. Eh yung forwarding na yon, hindi sa para mag-certificate. Kasi may pass, diba? okaypo.com/iyan. Okay lang siya kung static site ka lang. Kung static na landing page ka lang. Pero kung kunwari nagpo-point ka na, hindi, kung kailangan mo ng yung buong subdomain URL. Paul, Sir, yes sir. Paul, so meron tayong okaypo.com na domain. Ito. Ngayon, kailangan i-transfer yung buong, parang i-point siya, yung i-point at i-transfer yung buong domain sa AWS. Ngayon, yung current na ginawa nila, ang workaround nila, gumagamit lang sila ng mga forwarding. Pero may mga pinalitan din sila sa CNAME, sa A-type. Hindi ko na masyado naintindihan yon. Pero, ang nagiging challenge kasi ngayon, originally, karamihan ng mga sites natin, hindi full transfer sa AWS, pinopoint lang siya. Kasi, tawag dito, parang puro mga static pages lang, tsaka mga landing pages. Ngayon, kailangan may full control na sa loob ng AWS. Parang ita-transfer mo na yung buong domain dun sa AWS. Ito ngayon yung problema. Dadaan daw sa change management nyo, ikaw tsaka si Julius, as aabutin ng 2 weeks. Hindi naman sir, mga 3 to 5 days. Hindi, pero kaya naman bakit yung hindi natin... expedite. Hindi, ba't kailangan pa idaan doon? Ba't hindi nilang i-point tas i-bypass? Kasi wala namang masyado, hindi naman part ng business process ang okay po. Ba't kailangan patayin siya ng 5 days? Ba't hindi instant? Ba't hindi 30 minutes? Yung i-bypass yung process sir, pwede. Pero parang kung nangyayari kasi doon sir, i-document lang formality, yung change management. Pero kaya siya gawin in 30 minutes or in 1 hour. Hindi, kasi ang dependency mo lang dito... Ang idea ko dito sir, Oh. Hindi, Paul, hindi, Paul, ganito. Ang dependency lang dapat natin, ang limitation natin sa AWS, pero dapat internally, hindi tayo kunwari ganito, okay po, gets ko naman yung change management, yung ISO nyo, pero hindi naman under SP Madrid ang okay po eh. Parang kino-course lang siya sa same team para lang i-point natin sa AWS na for easier domain management. Pero ito ngayon yung challenge, kung magda-downtime kami ng 3 days, 5 days, eh parang Teka sir, walang downtime. Process lang yung nabanggit, pero wala akong nakikitang downtime yun doon. Pero sir, ito lang para ma-clarify. Yung domain na okay po, ilalagay sa AWS para magamit ng mga instances or services na gagawin sa AWS. Tama ba sir? tama. Ayun sir, pagka ganon, parang ire-register lang namin yung certificate. Gagawa lang kami ng certificate under okay po dun sa sa gamitin
gamitin yun agad. Walang downtime doon, sir. Mabilis lang yun. Ay, di, kasi dahil ang sabi ni Vlad, 2 weeks. Sabi niya kay Josel, parang wala na, gumuho na yung negosyo. By the time na makonekta na, wala na ring negosyong patatakbuhin. Hindi kasi, eto, hindi kami makaabante. Crucial na yung domain transfer, malipat na namin sa AWS. Kasi lahat kami hindi makaabante ngayon sa development. Kasi yung URL na ginagamit namin, lahat magpapalit pa. So, paano to? Paano? Yes, sir. Kasi gawin na natin ngayon para tapos na. Parang, ang mahirap nito, next week, bukas ang bukas. Weekend na naman, Monday na ulit. Tumatapon yung oras, panahon, pere. Sige, sir, kopya dito. Tawagan ko si Vlad. Nagawa na nila yun. Mabilis lang naman siya, sir. Oh, sige. Anong Sige, timeline sir. nyo dito? Tawagan ko. Huwag nyo na padaan. Okay, sir, tapos na to. Oh, tapos na. Vlad, yung 2 weeks mo, tapos na ngayon. Isa ka pa. Kung Vlad, ano to? Nandito ba si Vlad? andito na. Sir, kailangan ko lang mag-jump sa CDS. Ano ako doon, naka-meeting ako sa kanila kanina. May audit kasi. Oh, sige. Mabilis lang to, sir. Vlad, kagaya lang to nung ginagawa ko sa Eric Madrid sa SP Madrid. Yung sir. AWS Certificate Manager. Sige, sir. Oh, sige. Sabihan niyo ako ano. May kailangan ganito, dire-diretso yung action tsaka drama kasi we have to connect the anong pangalan ng grupo nila, networking? Cybersec? Network. Ano bang Julius, ano sila, Vlad? Anong networking, cybersec. Ano ba tawag diyan? Network, security, IT net. Wala hindi na namin alam. Basta yung Hindi, Vlad, kung may kailangan ka na ngayon dun sa kasi bababa ko Kailangan mo na ba i-point ko na ngayon bago bumaba? Ang lead ko, sir, yung list ulit, yung exported. Hindi, meron ka na ba? Wala pa naman ako binabago. Wala akong binago. Yun pala na sa ngayon. Hindi, may kailangan ka bang i-point ako ngayon bago bumaba? Wala na. O, sige. Ay mo yan, hindi ka abot ng 1 million years. So, dito, ikwento ko sa inyo. O, ito, kaway. Ay, may mga interns pa pala tayo doon. Si Sergio, Sergio. Yeah. So, ba't parang isa gupit yung tatlo? Lahat, yung 4, sa isa babarberon yung 4. Yun, no? Pakita mo, yung tropa. Ha? Yung kuya. So anyway, anong group kayo? Puro OpenCI, anong specific na work? Yung mic ko sa'yo, bigay. Ito mga natin. Mga naka-line up to sa upcoming na paliga natin. Sigurado champion. Dahil tingnan mo naman yung mga tingnan mo kung sa basketball ang lalakas itong mga to maglaro. Pakita niyo yung kamay niyo kung gaano kahaba. Wingspan. Hindi, pag ganun. Yan. Nakikita niyo kung gaano karaming tuwalya kaya isabit. Haba pa yan, no. Ilang tuwalya kasya, ilang tuwalya, igano mo. Oh, haba niyan. Buhat ng galon naman. Anyway, anong project, anong group, anong project, tsaka sinong nag-mentor? Ano po? RA po. Tech support, tas nag-automate din po, tsaka gumagawa ng chatbot AI po ng OpenCI. Ang nagme-mentor po si Mr. Les at si Mr. Brand po. Steven po, as of now back-end dev, and nagme-mentor po kay Mr. Randy po. Yan lang po. Hello po, Christian po. Front-end developer po ng OpenCI, and my mentor is Mr. Lester. Hindi na yan. Hello, I'm Bran. Position ko is technical support sa OpenCI and QA for OK po Viber Business. And dating intern din, batch 5. Tapos buhay pa si anong name mo ulit? Ano ka ba? Naka-freelance ka na o ano pa rin? Intern pa rin?
Graduate ka rin sa wakas. Naka ilang hours total mo? Ikaw ata pinakamahaba, no? Ako po si Ashley Villanueva. Dati po akong intern, 800 hours po ako. And actually, kagagraduate ko lang po 2 weeks ago. And Pinakamahaba? Opo, ang alam ko pa ako po yung pinakamahaba. Shoutout po sa school. Ang haba po ng internship ng NU eh. So ayun po. As of now po, tawag po, ano po ako? Under po ako ni Mr. Jubert for OpenCI Mobile po. Developer po ako ng OpenCI Mobile. Tech stack, anong ginagawa? Anong tech stack nyo ngayon? Tech stack po namin yan. Ginagamit po namin yan sa mobile po is Flutter po eh. So, ayun po, gamit namin yan. Then for the backend, Fast API po. Nila Mr. Randy. Tara, mag-meeting tayo. May daanan ba sa baba, papuntang doon na, sa LRT. Halika siyan. Sandali. Available kayo? So, on the way kami. Wait lang Emilio pa, sir? So, on the way kami sa baba. Explore namin yung buong PTEX commuting volume traffic sa baba. And we will try to explore all potential opportunities behind it. So, tara, let's go. Andito ako ngayon with media interns. And dapat Cloud in the future, iba ang iba ang content natin para mag-invite tayo ng maraming media interns. Kasi puro tech interns, di ba? So, kata sila ng tech intern na nag-transition sa media intern. Kasi parang computer-based pa rin yung trabaho. Pero siguro iba in the future na talagang media interns ang hinahire natin. Anyway, from here, sinong gagraduate na? Taas ang kamay. Okay, sige, bye-bye. Sir, ito po yung pinto. Pwede na po kayo lumabas. Okay, so interview natin. Name, school, tsaka ano yung mga naging project. Ako po si Cyril John F. Abrio po from Cavite State University Imus Campus po. And ang mga naging project ko po is actually more on videography, photography, and video editor po ako. Pero minsan nag-graphics din po. Then yun lang po yung mostly na ginagawa ko po here sa media po. May example. Gano'ng katagal? 486 hours po ako dito sa Madrid. Okay. Next, si name, school, project, tsaka shoutout. So, hello po, I'm Michael Roy Gonzalez. I'm a media intern, dating UX designer. And I guess yung project ko po na mapagmamalaki dito na nagawa ko is itong MLBB, mga posters po or mga graphics po around MLBB, and yung mga video edit ko po sa MLBB din po. Then shoutout po siguro kay Mama. Hi Ma! Edit yan, daming layers. Anong ginagamit yung Anong Final Cut ba yan? Next, name, school, project, tsaka shoutout. Okay.
Hello po, my name is Denise Krista Pezzi Lopez from Cavite State University Imus Campus po. At yung role ko po sa media is yung social media manager po. Bale, yung project ko po sa pagiging social media manager po, siguro po yung automations po ng mga inquiries po natin sa mga pages po natin ng Madrid po. Tapos, shout out din po sa pamilya ko po, kina mama, kina papa po, na patuloy po nagsusuporta po. Thank you po. Wala shoutout sa jowa, puro mga magulang Anyway, so gagraduate sila. Graduate na o gagraduate? Gagraduate sa tech internship, sa internship batch. And graduating na rin sa school, hindi pa? Wala pa pong schedule po. Wala daw sila balak pag-graduatein ng mga school nila. So, different school. Cavite State, tama? Yes po. Cavite State. And then si Sai, anong school? Cavite State University. Puro Cabsu, di ba? Cabsu. Yun lang. Congratulations. Thank you guys. Maraming salamat sa suporta. Okay, very good. And patuloy ang baon nyo kasi hindi pa pala kayo gagraduate. And sila rin na magsusupport sa upcoming awarding natin. Gagraduate na ba si Riley? Gagraduate na pala. Okay, name, school, shout out, tsaka project. I'm Rylene Doctibo po from CVSU 13 po. Anong tawag dito? Yung project ko po is yung sa Okay Po campaigns po. Ako po yung gumagawa ng campaigns. Tapos ako rin po yung nag-check ng mga uploads po nila and ayun po. Yan. Ako rin po yung nag-check kung tama po yung mga ina-upload po nila. So, kada araw po. Ikaw yung community manager, di ba? Po, yan. So, explain mo kung paano gumagana. Tapos, ano tingin mo, effective ba ang Okay Po community para mag-produce tayo regularly ng organic content? Yes po. Bali, gumagana po siya araw-araw. Naglalabas po ako ng iba-ibang challenges po. Kunwari po, ngayong araw, speed vlog po. Tapos tomorrow naman po, yung mga TikTok trends lang po. And meron po tayo, tuwing Friday, may free day po tayo. Para yung mga, po natin, mga employees po natin, makapag-produce sila kahit ano po yung kaya nilang gawin po. Ayun po. So, madali lang naman po siya. Araw-araw sila nag-upload ng mga kung ano-ano po nilang mga speed vlog, yun po. Yun lang po. Explain mo, like, so yung explain mo lang yung mga tao nagsasabi ng videos, then at the end of the day, may rewards na rin siya. Ayun po. So pwede po yan. So explain ko lang paano yung campaign paano nag-work yung campaign. Ayan. So, explain ko lang po kung paano nag-work yung campaign natin. So, araw-araw po, meron tayong campaign. Kunwari, ngayong araw is speed vlog. Yan po. Yung matapos na. Yung parang mga tapos na. Ito po. Yan. Araw-araw po is meron tayo. Kunwari po, Limitless Friday. Ang Limitless Friday po natin is iba-ibang kahit ano po. Wala siyang guidelines po. And magpapasa lang po sila ng video and meron silang prize pool na 150 pesos and paghati-hatian po nila yan. So, kada upload po nila is mabibigyan na agad sila ng reward. Bali, 10 pesos po kada isang upload po nila. Yan po. Ayan. So, mag-play tayo ng video. Ito po, Limitless Friday siya. Yan. I-upload lang po nila sa TikTok yung mga videos nila and pag pinasa po nila dito, titignan ko po kung tama yung guidelines nila and kung nakapasa ba sila dun sa guidelines na nilagay ko po. Ayun po. ilang content creator yung hina-handle mo right now? Bali, ngayon po ang members natin nasa 1,000 na rin po yung members natin dito. Tapos meron din po tayo kasi meron po tayong 3 uri po. Madrid PH, dun po nagpapasa po lahat ng mga employees. Tapos meron din tayong HR, dun po nagpapasa lahat ng HR natin. And meron din po TICP, dun naman po nagpapasa yung mga interns natin. Yan po. Sa interns po natin, 100 din po yung yung po dun, kasali. Yan lang po. Thank you. Thank you, Riley. Thank you po. Ikuha kita ng isang scooter. Kunin mo yung scooter sa bahay. Okay. So nandito tayo ngayon. Tignan natin yung ML Tournament Esports. So may esports pa tayo nasa banyo. So may esports tournament ang Madrid Nation SB Madrid. At very competitive yan. So may mga shoutcasters tayo dito. Tama ba? Ano sila ngayon? Finals lang to ngayon, sir. Pero remote yan, iba-ibang lugar sila. Opo. Ito, casting lang ginagawa. So ang
Finals na ba to? Final sensor. Tapos yung mga ano natin. Sige lang, tuloy lang. Tingnan natin kung makakontest, pero parang hindi talaga eh. Hindi ko lang sila sa base nila. Tutok mo lang kasi wala na tayong mic. Kung makikita nyo, ito yung mga ano natin, casters natin. Ito yung mga casters natin. Tapos ito, nagpa-practice. Ito si RJ, si Gio, mga halatang addict. Kaya pag hiniwalay ng mga jowa yung mga yan, alam nyo na, hindi na ma-storm sa kaya. Si Denzel, halatang mga walang jowa. Okay, so finals na to, finals, naglalabanan. Tingnan niyo naman yung Benedict. Strength niya, no? So andito rin tayo, by the way, ito si Caster Ian, in-interview na rin natin. Yung, may mga viewers ba tayo ngayon? Baka daldal lang kayo. Sa live, meron live. Last one naman po sa mga viewers dyan, no? Tingnan natin kung may... Dapat kasama ang caster sa video. Meron caster po. Pero yan, nag-outing fight na sa outside. Kami kumakuha nila ang last hour. Dito sa caster. Lord, papasok na ng base. Grabe, Pero no? grabe yun. Nasetan sila ng sushi. Zast, na, nagpa-pop off na. Pero grabe pa rin. Para makabawi ang control alt defeat. 2, 4, 5 confidence na ang ating Eagles Bombers. Pero maaaring buhay pa rin. Ano, championship ba to? Finals ba? Finals na po. Finals, makuha po na. First game. Best of ilan? Best of 3. Sino na ako? Ito, victory. Sino na ako? First game for Eagles Bombers. Ilan ang labanan ngayon this afternoon? Last one game lang po to pero face to face po yun. Grabe. Tapos naka-uniform pa, no? Yan ang AI. Ano po yan? Sila yan. Mismo galing na uniform po. Totoo ba may damit ng mga yan? Parang ano, pinakatong lang ha. Parang IDP. Ba't wala nakabarong? Gusto ko may nakabarong. Next tournament daw po, magbabarong ang mga players natin. Okay, sige, tingnan natin magkano na naipon natin na prize pool pot money. May lalpakan ba to? Meron po 5,000 pesos para sa ating winner for today. Sige, dadagdag tayo 1,000 pesos. So dahil nandito tayo, congratulations in advance, 1,000 pesos. Anong advice? Paano mo makukuha? Ako magbibigay ng advice kasi hindi ako marunong mag-ML. Ako magbibigay advice. Ano yung advice ko? Pag nanalo po ng Mali, tanongin mo ako anong advice ko kahit hindi ako nag-ML. Magbibigay ako ng advice. Ano mo anong advice ko? So, ano po ang advice ng ating Sir Ian Madrid sa ating players for today? Okay, simple lang yan, di ba, sa ML. Usually, may mga strategy dyan na alam mo na kung ano rin yung strategy ng kalaban. Kaya, ang importante lang dyan, marunong ka tumiming ng mga sugal. Sabi, kailangan mo rin sumugal pa unti-unti. Lakasan mo loob mo, take risk. Kasi kung hindi ka mag-take ng risk, very predictable yung mga moves mo. Kaya kayo, kunwari kayo, di ba? Yes. Siyempre, you have to cover yung mga, okay lang maging conservative sa simula. Pero pag hindi in-expect ng kalaban, kailangan marunong kayo mag-all out, mag-all in. Kasi kung hindi ka marunong mag-take risk, very traditional at conventional lang ang galawan mo, very predictable ka. And yun ang ginagawa po ng ating kupunan na Nick sa upcoming na NBA Finals, na it's not only just about playing conservative games, pero kailangan alam mo kung kailan ka mag-all in, aatake, ibibigay mo ng all out kasi yun lang magkakaroon ng difference. Pero syempre dapat hindi rin pwedeng hindi ka nag-iisip. Kailangan din alam mo yung tamang timing at minamanage mo rin yung potential na if ever nag-all out ka, nag-take ka ng risk, kaya mo rin ng kasama mo proteksyonan yung downside ng taking risk na yun. Okay, back to you guys! Grabe yun. Very sound advice, no? Parang feel ko ayun yung nagkulang sa control alt defeat, no? Hindi sila masyado nag-take ng risk. Medyo nag-stay lang sila sa comfort zone nila. Doon mo makikita yung mga mahihinang nilalang sa mundo na to. Mga mahihina nilalang. Kung manonood ka ng anime, di ba? May mga characters, main characters, saka may mga NPC. Yung NPC, saktuhan lang gumalaw sa buhay. Pero yung talagang nagiging main characters, let's say sa anime, tsaka sa mga ganitong esports tournament, yan yung marunong talaga mag-take. Sometimes hindi lang yan skill eh. May skill ka nga, pero palagi kang kinakabog
sa huling moment na kailangan mong ilabas yung mga dapat mong ilabas sa moment na yun, tapos nag-hold back ka, nag-hesitate ka. Kahit anong talent ka, feeling ko wala kang